So dito pa lang makikita nyo na kaagad yan. Yan o. EH61. So dahil nakatanggal yung sensor. So kita na kaagad natin, may problema pa lang tayo dito. Nandito ang problema natin sa indoor. So tinanggal ko yung sensor niya. Ayan. So ito is tube sensor. So yung isa EH61 ang lumabas sa kanya. So Midea brand to. So tinanggal ko itong room temp sensor natin. Tingnan ulit natin kung ano lalabas. Tingnan natin kung ano lalabas na error para mapamilyar din kayo. Okay, so waiting lang tayo. Ayan, EH60. Okay, ayan. So take note nyo na ito. Kapag ka-ambient sense ay itong tube sensor ang may problema or open, EH61 ang lalabas. Ngayon kung itong room temp sensor na ito, ang lalabas sa kanya ay EH60 sa ganitong modelo ha. So isang naging issue pala nito, home service muna tayo, pero naka short na lang. Home service naman tara sa home service. Sinundan mo pala ako. Okay, so home service muna tayo. Move on muna tayo sa problema sa sasakyan. Ang home service dahil nasa bahay lang kami, nandito sa aming garahe. Kaya home service. Our home service. Our home service. So yung ginagawa natin, ito yung pipe tanner na isang ginawa ko kahapon. So napaandar ko na ito. I-observe na lang. Mamaya, sasabihin ko sa inyo naging problema. Tapos, ito yung isa, ginawa ko na rin ito kahapon. Hindi ko lang siya natapos na paandarin. Pero, i-detalye ko sa inyo yung mga naging problema para kahit paano ma-share natin yung kaalaman o yung ginawa natin para ma-share natin ng kahit konti. Okay, so home service tayo dito sa garahe. Yan. Kunin ko lang extension. Ayan. So, ito yung unit na ginagawa ko kahapon. Isi-share ko lang muna. Ang unang naging issue nito is walang power yung indoor. So, ang ginawa ko nito kahapon. Ang naging problema natin, nagkaroon ng nag-short itong diode na ito, yung rectifier. So, pinalitan ko na ito ng bago. And, yung fuse, ito, yung fuse. Fuse yan ha. So pumutok siya dahil nag-short ito. So okay na tayo dyan. Ituturo ko lang ng madali lang to. Basic na basic lang. Ayan. So kapag ka nakakabit natin yan, kasi dito yan makikita nyo kung may shorted na. Kung buo yung fuse nyo, dito makikita nyo kung may mayroong shorted yan. Sa line and neutral. So wala na tayong nakuhang shorted, meaning pwede na siyang umandar. So, sa paggagawa nito, ang first step na ginagawa natin para hindi tayo nalilito. So, focus muna tayo. Katulad niyan, ang problema, wala kasi itong service report na inilagay dito. So, basta binagsak yung unit dito, hindi rin natin alam kung saan tayo mag-i-start, kung ano yung problema. So, importante, bawat ganito, kung tawag dito, na-check na yung unit, dapat meron na sanang service report tayo na susundan. So wala siyang service report, kaya kakapain lang natin yung problema muna. So ito nga yung nakita nating problema, walang power. So step by step na gagawin natin. So katulad dito, nagawa ko ng power supply. So focus muna tayo dito sa indoor. Tingnan natin kung may mga error pa lang, kasi kung may error ka dito sa like sensor, so yung unang step naman din na ginagawa natin is i-check natin yung mga sensor na ito, lahat yan, and sa fan,
So, pwede yan. Isolate nyo lang. Wala pa tayong communication. Ang ikirabit lang natin, supply. Tingnan natin. Yan. So, bubuhayin natin. Okay. Ito, nabuhay ng power. Ayan. So, kapag nag-on ng ganyan, ibig sabihin, normal operation na siya. And kung may problema ka dito sa mga... Patay ko muna ha. Kung mayroon kang problema sa mga indoor sensor, kung hindi nakakabit yung ating outdoor unit, so meaning, lalabas na kaagad dito yung error nyo. Like may problema ka sa sensor, tulad nito, kung may problema tayo sa sensor, sample lang natin ha, tinanggal ko muna yung sensor nyo. So dito pa lang makikita nyo na kaagad dyan. Yan o. EH61. So dahil nakatanggal yung sensor. So kita na kaagad natin, may problema pa lang tayo dito. Nandito ang problema natin sa indoor. So tinanggal ko yung sensor niya. Ayan. So ito is tube sensor. So yung isa EH61 ang lumabas sa kanya. So Midea brand to. So tinanggal ko itong room temp sensor natin. Tingnan ulit natin kung ano lalabas. Tingnan natin kung ano lalabas na error ha, para mapamilyar din kayo. Okay, so waiting lang tayo. Ayan, EH60. Okay, ayan. So take note nyo na ito. Kapag ka-ambient sense ay itong tube sensor ang may problema or open, EH61 ang lalabas. Ngayon, kung itong room temp sensor na ito, ang lalabas sa kanya ay EH60. Sa ganitong modelo ha. So, isang naging issue pala nito, kaya nagkaroon ng problema ang indoor, maaaring nagkaroon ng baliktad na tapping or wiring. Dahil nakita ko ito inayos ko na lang eh. So yung wire bali-baliktad o nakatanggal din. So importante dito kapag ikakabit nyo sa outdoor, titingnan nyo, meron naman yung naka-indicate doon yung QEP na nakasulat sa loob. Yun ang susundan nyo kasi baka mamaya pagdating dito narambol na nung naunang gumawa. Katulad yan. Pero kung kayo lang naman ang kauna-unahan din gumawa, so maaaring maayos naman ang wiring. So katulad nito kasi dinala sa amin, nakakalas-kalas na. Ayan, QAP, titingnan nyo doon. So, dalawang line lang naman yan eh. Ayan, so okay na tayo dyan. Ikakabit na lang natin dito. Wiring. Nasa na palang wire ito? Sige, waiting ka lang dyan. Hirap pagka home service, no? Yung nasa bahay ka lang talaga. Yung home service na tinatawag. Okay. Ayan. So, kukunin nyo dito kung ano yung itinap nyo dito. Kung Q. White. Tama ba? White yung Q. So, ikabit na lang natin dito. Siguraduhin nyo na tama ang wiring. So, umandar naman ang indoor natin. Wala naman lumabas yung error. Malalaman natin yan kung mababasa niya si outdoor. Yung kulay black is P. So yung isa is ground lang naman. So hindi naman natin kailangan ikabit na. So dalawa lang talaga siya. Yun. Okay. Then sa outdoor, yellow. S1, S2 kasi nakalagay dito eh. Sa outdoor. Medyo nakakalito din. Kaya kung pwede nyo namang baliktarin, tulad niya, kung nakabaklas, pwede nyo siyang baliktarin. Tingnan nyo dito sa board mismo. Kaya sisilipin ko na lang ha. Ayun. Kulay yellow. Yung Q. So titingnan nyo yung wire dito sa loob. Kung ano yung naka-indicate doon sa connection nyo doon sa ating indoor unit. Okay. So ito pinaandar ko siya ng nakabaliktad ang wiring sa communication natin. So pinagbaliktad ko lang para makita nyo yung resulta.
Umaandar siya. Ayan. Then, wala siyang inilalabas na error. So ito, may makikita kang error dito, J6. Pero ito isa sa pressure switch yan eh. Yung J6 na yan. So dito sa ating indoor, yan, balik ka rito. Atras ka ulit. Yan. Dito sa ating indoor, wala kang makikitang error na lalabas ka agad. So, maaaring E1 error ang ilalabas niyan. Communication failure ang ilalabas niya. Pero matagal siyang lumabas. So, ang ginawa ko muna, kinonect ko siya ng baliktad. So, yung PNQ natin, binaliktad ko dito sa kabila. Ayan. Para lang makita nyo. So, baka mamaya magtaka kayo, wala kayong nakikitang problema dun sa outdoor, wala kayong nakikitang problema sa indoor, pero hindi siya mag-communicate. So baka mamaya ang problema nyo lang is nagkabaliktad kayo dito sa tapping ng wiring. So lagi nyong i-check ito ha. So hindi naman siya nasisira ang unit. Kung dito kayo nagkaroon ng problema sa tapping, wag nyo lang mapapasukan ng supply. Okay, so i-off ko muna ulit. Tatama natin ang wiring. Yan, so babalik ka rin ko lang to. Yun, so, tinama ko na siya. Ayan, kung dito kayo nagkamali, huwag kayong mangamba. Hindi yan nasisira ang unit. Ayan. Kung dito sa communication lang ito lang dalawang terminal wag lang kayo makakakuha ng supply na galing dito na maikabit nyo dito sa mismong board. Kasi yung pumapasok dito, signal lang eh. Okay, so paanda rin ulit natin. Yan. Okay, tingnan natin kung mag-communicate na siya kaagad. Para mas madali na mabasa niya. So katulad nito, wala pa yung wala kasing charge ito ng refrigerant, kaya open ang pressure switch niya. So bubunot na tayo ng sensor. Pero tingnan natin kung maglalabas muna ng error. Ayan. Para mas mabilis lang, bubunutin ko yung sensor sa loob. Yun. Okay. So, mabilis lang siya. Yan, lumabas na kagad ang error. Easy 52. Easy 52. So, ang ginawa ko, para mabilis niyang mabasa, tinanggal ko yung mga sensor niya. Ito, nakahang yan. Tinanggal ko. Okay, so i-off ko muna ha. Ibabalik ko ngayon. So kapag lumabas yun, nakadetect ka ng error kapag tinanggal natin yung sensor. Ibig sabihin nun, ang inyong wiring ay tama na. Dahil nababasa niya na yung outdoor mo. Okay, so binalik ko muna yung sensor. Tingnan nyo kung ano yung... Medyo maingay maingay dito sa home service. Ayan. So tingnan nyo kung anong lalabas doon na error ngayon. So nakakabit na yung sensor natin. Ayan, kompleto na yung sensor na nakakabit sa kanya. Pinaandar lang ulit natin. So antayin nyo na Ayan, running siya. Pero dito, mapapansin nyo, lapit ka ulit dito, Miss Camera. Kapag nakita nyo yung error na yan, nakalagay na sa kanya na ganyan, ibig sabihin yan, may error pa rin siya. Pero nabasa niya na yung sensor, so ibig sabihin nag-communicate na rin siya. Pero meron pa kayo nakikitang indicator na dito, error. So antayin nyo kung ano yung lalabas. Tapos yun yung ipaliliwanag natin. Okay, so yan, medyo matagal na nating ini-on na hindi nagkaroon, lumabas yung error niya. Pero dito sa outdoor natin, napapansin nyo yung error na J6.
Ayan. So ituturo na lang kagad natin. Yung ating unit is walang kargang, patayin ko na, refrigerant ito. So walang tubo, walang karga, and nakabukas din ang valve natin. So sa ganito, kapag nakita nyo yung J6 na yun, ibig sabihin may error kayo na lumalabas sa atin. Dapat ang lalabas doon is 2 0 or 0 0. Okay, so meron akong bit-bit yung ganito. So ito yung pressure switch na nakakabit, yung 2 pressure switch natin. So dinugtong ko na siya, pinagdikit ko kaya may tape siya. So yun yung ikakabit natin dito para mai-start lang muna natin. Kahit wala tayong kargang refrigerant, mapapaandar natin yung unit. So tatanggalin ko lang. Ito yan So ito yung wire ng pressure switch. So ito yung kakabit ko na magkadikit lang siya. Yan. Okay. Tapos saksak natin. Tingnan nyo yung error ngayon. Yung ating display board sa outdoor. Okay. So may J5 pa siya. Tingnan natin kung magsi-0 0 ta. Pag nag-on. Yeah. Okay, ayan. So, mapapansin nyo, 0 0 na. So, umandar na rin siya. Ayan. So, 22, ito, umandar na rin. Umandar na yung fan. Ito, umandar na rin tayo dito. Yan. So, umaandar na ang unit natin. Tapos lang muna. Ayan, so mandar na siya. So kapag nakita nyo yung error na yon na nakalagay na J6 kanina, no? So ibig sabihin nun, yung inyong pressure switch maaaring sira or maaaring wala kang refrigerant. Okay, so maaaring wala kang pressure switch o sira ang pressure switch mo or wala kang refrigerant na karga. So katulad niya, nakatanggal siya. So ibig sabihin wala refrigerant, kaya kinabitan natin ito. So, ayan, okay. So, yun yung problema natin kapag ka doon sa pressure switch. So, pwede siya kapag ka minsan hindi siya naglalabas ng error and matagal nyo nang iniraran yung unit tapos wala kang lumalabas na error, mga 5-10 minutes, dapat may lalabas na siyang error. So, i-check nyo muna, tingnan nyo yung pressure switch kung may resistance ba siya. So, na-check naman niya sa tester. Dito, bunutin nyo na lang din yung ito. Yung katulad ng binunot ko na wire na yan. Ito, tapos kunin nyo lang kung may resistance dito. So dapat meron kayong makukuhang resistance. Ngayon kung wala, maaaring sira ang pressure switch nyo or i-check nyo yung refrigerant kung may karga kayo. Okay, so ganun lang naman kasimple. And yun nga, ang sa gagawin nyo lang muna sa issue na katulad nyan, medyo nalilito kayo, so i-isolate nyo lang muna. Unahin nyo si indoor, i-check nyo lahat muna, sensor, lahat, i-check nyo pan, maayos ba bago kayo pumasok doon sa kabila o pumunta doon sa outdoor. So, i-sure nyo muna na maayos lahat. And then, kung maayos ba yung wiring natin. Kung maayos na lahat yan, saka kayo mag-proceed. Kasi minsan, nirarumble nyo, pumunta kayo dito, hindi pa kayo tapos dito, pumunta na kayo doon sa outdoor. So, lalo kayong nararumble, lalo kayong nalilito. So, isa-isahin nyo, wiring, sensor, check nyo na lang muna lahat yan. Kapag sigurado na kayo na maayos lahat yan, so, saka kayo mag-proceed dito para hindi kayo malito sa troubleshooting. Ayan, pwede naman naka-isolate, indoor lang muna ang paandarin nyo. Then tingnan nyo kung yung indoor is nagdi-detect ng error. Then saka kayo pumunta dito para mas mabilis nyo makita kung ang inyong communication wire ay tama na ang pagkakakabit. So bumunot ka lang, bunutin nyo yung mga sensor dito, dapat madidetect yan ng indoor natin. So kapag na-detect ng indoor natin, so ibig sabihin wala ka ng problema sa communication. Okay? So ayos na tayo doon. Then yun nga, kung medyo matagal na hindi naglalabas ng error at hindi rin umaandar ang outdoor, so tingnan nyo yung error na lumalabas nga dito sa display. Ayun, so katulad nung error na nakita natin kanina, yan, wala na kasi naka-off eh. Ang lumabas sa kanya is J6, so yun yung pressure switch. Ngayon, kung lumabas na is 00, ibig sabihin yan, normal function na yung ating outdoor.
Ano na yan, tatapusin mo. Ayan, so okay na tayo. Okay na tayo dito sa unit. Okay na rin tayo doon sa error na nakikita nyo. Yung J6. J6 is yung pressure switch. So balikan lang ulit natin tong indoor. So ang naging problema natin dito is yung power supply. Ito yung pinaka-diode na ito. Pinalta na namin ng bago. And ang naging cause ng pagkasira niya ay nagkaroon ng baliktad. Maring baliktad na wiring. Nadamay lang din dito kasi sira din yung line ng communication nito papunta dito. So ini-repair na lang namin is siya. So hindi na namin na-detalye kung paano namin ginawa. Ayan. So okay na tayo dito. Okay na. So ganun lang naman kasimple ang pagre-repair natin. I-isolate nyo na lang muna indoor at saka outdoor para makita nyo kaagad kung saan ang gagaling ang problema. So ganun lang naman kasimple. Okay na tayo. Ayos.